walking with it. Hi everyone! Good evening! I'm back! It's your Mama Sam dito sa Sam TV. Kamusta naman kayo mga amigo, amiga, kumare at kumpare? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong gabi. Syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, ito ang fresh pa rin ng Mama Sam ninyo, charot. So kagagaling lang namin sa Central Bank na actually hindi pa kami nakakapunta dyan mula nung nag-New Year. So ito yung first day na nagpunta kami doon. Tapos kanina nagsimba din ako sa Holy Remedios doon sa Bangkeo. Actually dati gusto ko dyan talaga pumunta lagi. Actually gusto ko dyan magsimba kasi centralize yung aircon, tapos ang solemn ng simbahan. Kaya lang hindi sila nagmamas ng English, puro pasapay. Kaya ayun. Doon ako pupunta sa may Plonchit kasi doon lang yung may English. Kasi syempre pag may English, maiintindihan mo. Kapag hindi mo siya maiintindihan, di ba? So doon talaga ako pumupunta. Anyway, so ang importante kanina nakabisita ako. So ang saya nung feeling. Thanks God. Ang bait ni God, no? So yun, tapos nag-reminisce ako ng mga pangyayari ko noon at yung ngayon. So in fairness, no, layo na ng panahon ngayon. Kumbaga parang dati iyak-iyak ka doon dahil may problema ka, ngayon pumunta ka doon masaya. So ang maganda doon, hindi ka na pupunta sa simbahan dahil malungkot ka o may problema ka. At least, di ba, nakukuha mong pumunta sa simbahan dahil happy ka at nagpapasalamat ka. So, dapat pag natupad na yung mga nire-request ninyo, magsisimba-simba pa din kayo at magpapasalamat. Ganon! So, yon para ang Diyos natutuwa sa atin ng bonggang-bongga. Diba? So, yon. So, eto nga, Diyos ko nakakaloka. Siyempre, ngayon 2025, inaabangan talaga natin sino ba ang sasali talaga sa Miss Universe Philippines, sino ba ang sasali sa Miss Grand Philippines, sino ba ang magiging Miss Earth natin, di ba? Kasi meron na tayong candidate sa Miss International for this year. So, alam na natin yan. Tapos sa Miss World, meron na rin tayo sa tawag dito, supranational, meron na din. Sama na rin natin ng Miss Eco International. So, meron na tayong mga candidates for 2025 saka sa Miss Charm. Ang inaabangan na lang natin kung sino yung mga magiging candidates natin for Miss Universe, Miss Grand, at saka wala na, yun lang, di ba? So, yun lang yung inaabangan talaga natin for this year. Kasi, meron na tayong kandidata sa Miss World, si Krishnan Gravide. Sa supranational naman, si Tara Valencia. Si Miss Charm naman, sino ba to? Cyril Payumo. Tapos sa sa Binibining Pilipinas International naman, for Miss International, meron na rin si Mirna Isguera. So, ano pa ba hinintay natin? Miss World, Miss Earth, Miss Earth, Miss Universe, at saka Miss Grand. Yun lang. Ayun lang naman. Saka sa Miss Cosmo, for sure, yung Cosmo naman appointed. Tapos yung mga lalaki. Anyway, so tingin ba natin malakas ba yung laban ng candidates natin for this year? Alam mo, sa totoo lang, ayoko yung may nababakanding kandidata. Mas gusto ko na mag-pageant sila this year. Kung halimbawa para sa this year sila mag-pageant. Ayoko yung, eto appointed na to, tapos sa susunod na taon siya lalaban. Kawawa naman yung candidates. Isang taon mahigit yung hinintay. Parang nga, di ba? So yun. So kasi parang feeling ko, regarding do sa na-experience natin kay ewan ko kung sasanayon kayo dito yung experience natin kay Angelica Lopez, na nangihinayang ako sa kanya kasi sobrang tagal niyang hinintay yung laban niya. Tapos pagdating doon sa pageant di ba? Nakita mo naman na lumaban naman ng bonggang-bongga. Tapos dahil lang sa hindi prototype beauty, mga ganon. So, nalulungkot ako kasi parang buti sana ko ang hinintay lang ng kandidatang to ay 3 months, 2 months, 3, di ba? Yung katulad kay CJ, parang wala siyang hinintay. Parang ang laban niya sa next week na o sa 3 days ago, pupunta na siya sa laban niya. Kumbaga parang
hindi na sayang yung candidates, hindi na tengwa. Oo, kasi yung mga paghihintay kasi ng mga candidates, ayun yung nakakasira din sa laban nila. Hindi naman tayo mga Latinas para maghintay tayo ng ganong kabongga, di ba? Kumbaga parang isipin mo na lang ha, ito na lang yung sasabihin ko. Kumbaga parang isipin mo na lang, naghintay ka ng 3 years para ng mahigit 1 taon para sa laban mo. Tapos parang mababaliwala. Kumbaga parang napanis ka. And yung mga Latinas kasi, okay lang yun na maghintay ng ganong katagal kasi nga ang daming pinapagawa sa kanila, pinapagawa yung ngipin, pinapagawa yung mga pisngi. 'Di ba? Maraming nireretoke sa kanila tapos nag-under training talaga sila. Isa din na tayo na gano'n yung mga Latinas. Ngayon nga, parang yung Miss Universe Venezuela lang talaga yung ganun pa rin naghihintay. Pero yung the rest, yung Mexico, wala na, kinokoronahan na nila on the spot this year. Tapos lalaban na after ilang buwan. Tapos ganun din yung mga ibang candidates, di ba? So mas gusto ko na sana kinokoronahan this year na. Alam niyo, sa totoo lang gusto ko ngayon Miss Universe Thailand kasi August yung kanilang pageant. Tapos lalaban yung candidates nila ng November. Oh, so medyo may ilang buwan lang sa paghahanda. Hindi yung para babad na babad. Oo. So ngayon tingnan niyo si Oppo tahimik na. O wala na mga eksena sa social media. Kasi tapos na yung raining niya, tapos na yung mga eksena niya. Pero mula nung talagang kikita mo araw-araw, parang feeling ko, isa yun sa mga propaganda nila, pampaingay na araw-araw may pasabog, araw-araw may event. Kasi nga, naghahanda. So, para mas maingay sa social media, di ba? So, yun. Ewan ko ba? But, ayun nga, yung tanong, malakas ba yung mga candidates natin? Si Tara Valencia, si Cyril Payumo. Ay, alam niyo, sa totoo lang, si Cyril Payumo, may napanood akong pasarela niya nung nakaraan. Sabi ko, ay nako, pag dinala mo to sa Miss Cosmo, aari ba talaga to sa Miss Charm, aari ba talaga to ng bonggong-bongga. Panalo ang pasarela ni Cyril Payumo. Plus, may ganda. Kaya parang pili ko si Cyril, isa to sa mga potential talaga na pwedeng maging title holder sa susunod na taon. At walang duda yung ganda niya. Sana lang talaga maghanda lang ng bonggang-bongga ang Cyril Payumo, no? Pero grabe, talagang aabangan ko talaga yung Miss Charm kasi bongga talaga ang Cyril. Tara Valencia, to be honest, si Tara Valencia parang mas lumapad siya this time. So mas gusto ko na sana mag-diet na konti para alam mo yon na mas bongga yung beauty niya. Kasi dumating dito yung supranational, ang laki niyang tignan. So sabi ko nga, sana wag niyang pabayaan yung sarili niya at wag niyang sayangin yung panahon kasi magaling din to sa pasarela eh. Pero hindi ko alam kung si Tara Valencia talaga magpe-penetrate ng bonggang-bongga sa supranational, but I hope, di ba? So, yon. So, Krishnan Gravides. Oh my God, si Krishnan. Ang ganda. Grabe. Kita ko yung photos niya nakaraan. Talagang sumisigaw talaga. Miss World, Miss World. Oh, di ba? So, ulitin nga natin. Sumisigaw siya na, Miss World, Miss World. Ganon. Talagang corona, nangangamoy corona. Amoy corona lang naman, hindi pa makokoronahan. So, tingnan natin. Pero talaga, ang sigaw talaga ni Krishnan Gravides, Miss World, Miss World. Ay, parang magkokorona talaga yung ate mo sa Miss World. Kaya, abangan natin yan. So, yan. Eto pa, isa din to sa mga inaabangan ko, si Myrna Esquera. Alam mo, sa totoo lang, si Myrna Esquera, di ba na El Tocuyo tayo nung nakaraan? Tapos nasabi nila, nako, prototype beauty din to ni may El Tocuyo. Feeling ko naman hindi. May nararamdaman ako sa kanya na ang lakas talaga din nito. At pwede din talaga lumaban talaga ng todo-todo. So parang feeling ko na El Tocuyo, itong ating si Angelica Lopez, hindi siya may El Tocuyo, malay ninyo makarating yan hanggang top 5. Iba kasi si Myrna, parang pili ko meron siyang kakaibang Sa bagay, kahit naman noon, naramdaman ko naman, ay mukhang malabo to si Angelica Lopez. Pero syempre, dahil nga sinusuportahan natin, di ba? Pero ito talaga si Myrna, may nararamdaman talaga akong kakaiba. Mukhang maganda, magiging kapalaran natin kay Myrna Esquera. Parang feeling ko, ayan si Myrna, si Cyril Payumo,
Ayan, saka si Krishnan Garabide. Si Tara Valencia, depende. Depende kay Tara. Ewan ko ba, meron akong, parang, ewan ko, basta. Basta, support tayo kay Tara Valencia. Pero ayan nga, si Mirna, si Cyril, saka si Krishnan Gravides, ewan ko ba, iba yung nararamdaman ko sa kanila. Parang feeling ko corona. I hope na sana si Tara Valencia din. So, parang feeling ko naman, yung mga queens naman natin this time ay malalakas. Di ba? So, yun. So, good luck. I hope na sana talaga mag-prepare talaga sila ng bonggang-bongga. At yan yung abangan natin itong taon na to at kung sino pa ba yung mga ilalaban natin sa Miss Grand, sa Miss Universe. Parang feeling ko this time, humanda talaga ang Indonesia. Nga talaga sila sa ganda ng Pilipina. Ay, charot. So, yan. So, guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? I-comment below mo yan para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. So, guys, syempre maraming salamat sa mga hindi pa nakaka-subscribe dyan. So, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa aking mga chika. So, yan. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.